Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw po, Sir Seth. Gayon din sa mga magiliw na tagapakinig. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Sano. Ang kwentong ito ay base sa pagsisiyasat ko at mga detalye mula sa tatay Samuel ko. Tungkol sa lolo ko noong bata pa na itago na lamang natin sa pangalang Balauro. Dekada 70. Tayasan, Negros Oriental. Na mga panahong yon ay kakapasok pa lamang ang bakasyon. Itong si Balauro ay nagkaroon noong kalaro na isang batang kasid edad niya lang. Sa bukid ng Tayasan ito kung saan karamihan sa nakatira doon, pag-uuma ang kinabubuhay. Sinasabihan si Balauro ng kanyang mga magulang na pangalanan nating sila Ben at Ami. Ayon sa mga ito ay wag daw makikipaglaro sa batang yon dahil nga hindi nila kilala ang pamilya nito. Kalilipat lang kasi daw ng mga ito. Pero ayon kay Balauro ay mabait naman daw yon. Katunayan ay nakapunta na nga umuno ito sa bahay ng kaibigan na tawagin nating Remy. Mabait din ang mga magulang ni Remy. Pero ayon sa kanyang amang si Ben, balita daw ay taga-Silay ang pamilya ni Remy at napadako ito sa lugar dahil nga tinutugis ng mga tao. Bakit? Aswang umano ang mga ito. Siyempre natakot si Balauro. Pero noong tumalikod na siya para magtungo sa silid-tulugan, narinig niyang naghagikikan daw ng tawa ang kanyang mga magulang. Kung kaya naman ay isip ni Balauro na tinatakot lamang siya ng mga ito. Nga pala, dalawa silang magkapatid noon. Ang isa ay nasa edad 4 pa na si Sita. Si Balauro ay nasa 9 na taong gulang noon. Nasa malawak na sakahan nakatirik ang bahay nila. Halo-halo yung mga tanim, tubo, palay, maisan. Ang mga bahay dito, literal na magkakalayo talaga at lupain ang namamagitan. Itong tahanan umano nila Remy, sa may likod ito ng burol, kung saan ang burol na ito ay nasa kaliwang direksyon mula sa bahay nila Balauro. Dahil sa pakiramdam ni Balauro ay tinatakot lamang siya, kung kaya naman tumaliwas siya sa mga payo ng mga magulang. Sa tuwing hapon ay nagpapakita itong si Remy. Nagpapastol daw ito ng mga kambing sa gilid ng taniman ng palay. Malayo pa lang, kinakawayan na ito ni Balauro habang papalapit siya dito. Pilyo si Balauro kung kaya hindi talaga ito namamataan ng kanyang mga magulang kapag umaalis. Sisimple lamang ng trabaho sa uma. Tapos kapag nalingat ay wala na ito doon. Nawiwili si Balauro kay Remy. Paano ba naman kasi? Bukod sa mabait ay palabiro ito at panay-ngisi na lang noon. Isang pagkakataon, bakuna ito ng kapatid ni Balauro. Wala ang mga magulang at siya lang ang naiwan. Umaga pa lamang ay nagtatatakbo na si Balauro patungo sa bahay nila Remy. Pero nang makarating siya doon, wala ding tao dito. Sinipat niya ang beranda. Tumungtong pa siya dito para sumilip sa bintana. Pero madilim sa loob. Isang palapag lamang ang bahay nila Remy. Gawa sa semento ang ilang parte at may 2 silid-tulugan na kung saan nakaangat yun ng bahagya sa lupa. Baligawa sa kahoy ang silid-tulugan at may ilang dangkalang habog nito mula sa lupa. May silong doon. Hanggang sa kusina ay nilibot ni Balauro. Pero wala talaga. Hanggang sa napansin niyang parang may tao doon sa may kamalig. Bali ang kamalig nila Remy, ito'y mga lagayan ng mga kambing. May parte dito na silyado na kung saan naman ay tulugan ito ng tatay ni Remy sa tanghali. Ulo lamang ang nakikita ng bata sa mga puntong yon. At wari niya ay si Remy ito kasi nga baslay ang buhok. Ang baslay po yung pino na buhok at makintab. Kumbaga straight. Nag-alatikling pa noon si Balauro kasi gugulatin niya ito. Dahan-dahan siyang gumilid sa dingding hanggang sa
hinanda niya na ang sarili sa isang matinding panggugulat. Nung nasa tapat na siya ng bintana nakadapa, may kakaiba siyang naririnig. Yung tipong para bang malaking pusa. Alam niyang nanggagaling ito sa may loob. Naiisip niya noon na baka nakikipaglaro sa pusa itong si Remy. Noon umanong biglain niya si Remy. Ganoon na lamang ang kilabot na lumukob sa kanyang katawan nang may makita itong napakapangit na mukha. May hawak pa yung tila binti ng kambing at ngumungusab ang bibig nun. Sa madaling salita, kumakain ito ng hilaw. Walang ano-anong tumakbo ng mabilis si Balauro. Habang nangyayari ito ay nagsisisigaw siya nun. Pero sa hindi malamang dahilan, bigla na lang lumitaw sa gilid ng maisan nitong si Remy. Humarang yon sa daan at makikitang nagtataka ang mukha nito. Napahinto si Balauro. Tinitigan niya ang mukha ng maigi. Hindi na pangit ito. Normal na mukha daw yon. Ang sabi pa daw ni Remy, bakit daw nagsisisigaw itong si Balauro. Lumapit si Balauro at kinapakapapa ang mukha ng kaibigan. Tapos sinabi niyang pangit daw ang mukha nito kanina nang masilayan niya doon sa kamalig. Paanong nangyari yon? Narito lang naman ako sa maisan. Nagulat nga ako at may nagsisisigaw eh. Wika ni Remy. Napalingon si Balauro sa pinanggalingan niya. Malayo na ang narating nito. Kumunot talaga ang mukha niya nun. Bukod sa nagtataka sa nangyari, nagtataka din siya kung bakit naroroon si Remy. Nakita kita kanina, kumakain ka, tapos ang pangit ng mukha mo. Para kang aswang. Tumawa ng tumawa itong si Remy. Sabay tapik sa balikat ni Balauro at sinabing samahan daw siya sa kung saan niya nakita itong pangit na mukha. Sumang-ayon naman daw si Balauro nun. Habang naglalakad pabalik, panay sipat siya sa maisan. Pansin niyang may nagkahawi-hawing mais nun. Tapos naroon ang kambing pero dalawa na lamang ito. Dapat 3 yun eh. Pero sa kabila ng pagkabagabag noon ay pinilit niyang isipin na baka guni-guni lamang. Hanggang sa makarating sila sa kamalig, nakita ni Balauro ang mga tilagsik ng dugo at mga parte ng kambing. Sabi naman ni Remy, kinatay daw kasi ng tatay niyang isang kambing kasi kinapos sila sa pangangailangan. Ibebenta daw yun para makabili ng bigas. Malayo pa kasi ang ani ng mais nila at palay. Itong si Balauro, bagamat iniisip niyang guni-guni lamang yung lahat, pero ang mga bakas ng pinagkainan ay naroroon pa rin. Gulong-gulo talagang isip niya nun. Napatitig siya kay Remy. May bahid pa ng dugo ang mga kamay nito at amoy masangsang na halong bantot. Kung sakali man umanong hindi totoo yung nakita niya. Pero nakakalito pa rin sa kung paano nakarating doon sa may dulo ng maisan si Remy. Nang ganon kabilis. Hanggang sa winalay na lamang niya talaga ang sumasalansan na takot sa isip para maging panatag nun. Sinabi niyang wala umano ang kanyang mga magulang. Umalis sa mga ito. Pwede daw siyang mangawil sa may sapa. Pumayag naman noon si Remy. May mga tangsi naman at kawil itong si Remy. Ang nakagawian kasi nito kapag walang pinagkakaabalahan sa bahay ay ang pangangawil ng hito. Katunayan dito sila nagkakilala ni Balauro. Kasalukuyan kasi noong nangangapa ng talangka itong si Balauro kasama ng kanyang ama. Itong sapay patubigan lamang ito sa palayan. Malalim at lampas tao daw ito pero hindi naman malapad. Mula sa bahay nila Remy, nasa 1 hektarya lang ang layo ng sapa. Medyo liblib doon banda. Ay na nga, at nangawil sila noon. Pero habang nakatokas sa lugar, itong si Remy umano ay hindi mapapakali. Yung tipong balisa, tapos parang may gustong gawin na pinipigilan lang. Hanggang sa nagpaalam daw itong umuwi at babalik agad. Sinundan ng tingin ni Balauro ito. Nakita niyang pumasok daw yun sa kamalig at medyo matagal lumabas. Muli na namang sumagi sa isip niya yung nasilayan niya nun.
Baka aswang nga ito at bumalik yun para tapusin ang pagkain. Pero naroroon pa rin ang pagkalito. Naguguluhan talaga noon si Balauro. Pagkabalik ni Remy ay nagtanong si Balauro sa kung anong ginagawa nito sa kamalig. Matagal kasi lumabas. Ay naman kay Remy, iniligpit lang daw nito ang mga karne ng kambing kasi nga baka dekwatin umano ng mga aso. Pero sa mga sandaling yon, mas bumantot umano ang baho ni Remy. Hanggang sa itong si Balauro ay nawalan ng gana sa ginagawa nila at nakapagpasya na uuwi na lamang nun. Yung tipong nagpaalam na hindi pwedeng tanggihan kasi nga diretso na yun sa pag-alis. Nang makarating sa bahay si Balauro, mga minuto lamang ang namagitan ay nakita niya si Remy. Siyempre gulat na gulat si Balauro. Papanong nasundan kaagad siya nito? Samantalang noong makalayo siya ay nakaupo pa rin si Remy sa tabi ng sapa. Dagdag ba sa kanyang pagtataka, nakabihis na ito at halatang naghilamos nun. Nakatitig lang daw ito kay Balauro na sobrang amo ng mukha niya. Hanggang sa naupo daw yun sa may biranda. Yumuko. Hindi nagsalita habang nilalaro ang mga daliri. Hindi naman tumabi si Balauro. Nakaumang lamang siya noon sa may pintuan nila. Itong bahay nila Balauro parang may kapareha lang na postura ng bahay nila Remy. Ang kaibahan lang ay gawa ito sa purong kahoy. Tumingin sa kanya si Remy. Tapos nakikita ni Balauro na nangingilid ang mga luha sa mga mata niya. Anong nangyari sa'yo? Ba't parang umiiyak ka dyan? Tanong ng bata. Tumayo si Remy at lumapit kay Balauro. Tapos mahinang sinabi nito na, Migo, yung nakita mo kanina, ako talaga yon. Tama ka, aswang ako. Aswang kami ng mga magulang ko. Pero hindi kami masama. Sana kung ano man yung nalalaman mo, isay na lang. Baka pagkaluguluhan kami ng mga tao at pagpapatayin eh. Pinaniniwalaan pa naman ang mga aswang ay mga salot. Pero katulad nyo lang din kami. Ang kaibahan nga lang ay sa sumpong at anyo sa gabi. Pero hindi naman madalas. Nakadepende ang lahat. Kumakain kami ng karne 2 beses sa isang linggo. Yung sariwa. Kasi nga magkakasakit kami kapag nakipagsabayan sa inyo. Ang mga magulang ko nga para makatipid naroroon sa gubat. Nangangalap ng makakaing ligaw na hayop. Pangalanan nating ang mga magulang ni Reming, Omil at La Rosa. Napatulala si Balauro. Totoo yung mga nakita niya. Pero hindi umano siya nakaramdam ng takot sa mga puntong yon. Para bang naawa pa siya kay Remy. Damang-dama niya ang pahiwatig nito sa kung paano tumitig at paano kumilos. Halata talagang nagmamakaawa. Nagbuntong hininga daw noon si Balauro. Pagkatapos ay ngumiti ito at tinapik sa balikat ng kaibigan. Sinabi niyang huwag umanong mag-alala. Hinding-hindi niya ipagsasabi sa iba. Humingi din siya ng tawad at nalaman niyang lahat. Hindi daw niya sinasadya yon. Kung hindi lang daw siya makulit ay napanatili sana ang lihim ng kanyang kaibigan. Mula ng araw na yon, mas naging malapit sila ni Remy. Ito namang si Remy hindi na naiilang. Yung tipong kapag ginugutom ay lantaran talagang kumakain ng hilaw na karne sa mismong harapan ni Balauro. Kung minsan, kapag nakakahuli ng hito, sinasabihan pa ni Balauro na kainin din ito ng hilaw. Huwag nang isipin ng makibagay umano kung makakasira naman ito sa kanyang katawan. Para na silang magkapatid noon. At ito namang mga magulang ni Balauro, walang alam talaga ito. Bagamat may narinig patungkol sa pagkatao ng pamilya ni Remy pero wala namang patunay. Nasanay na nga lang ang mga yun kahit araw-araw pa si Remy na napapabisita. Katunayan, doon pa pinapakain sa bahay nila kung minsan. Nakikita naman kasi ng mga magulang ni Balauro na masaya ang anak. Laro dito, laro doon. At talagang magkasundong magkasundo.
Ni isang beses ay hindi nagtampuhan ng dalawa. Hanggang sa may nangyari umano. Isang umaga, nagkagulo sa kanilang nayon. Merong natagpuang patay sa gitna ng palayan. Ang patay na ito ay walang iba kung hindi ang tatay ni Remy. Pinuntahan nila Balauro ang lugar. Tadtad daw yun ng taga ng itak. Nagkanda bungi-bungi pa umano ang muka at talagang hindi na maitsura. Itong si Remy ay naglulupasay sa kaiiyak nun. Samantalang sa mga puntong ito ay wala ang nanay La Rosa dito sa bahay. Ayon kay Balauro, malamang naaktuhan ng tatay umil sa kanyang aswang. Tapos ay pinagtulungang patayin. Nagkawasig-wasig nga ang mga palay. Halata sa mga bakas na marami talagang tumambang. Inaawat ni Balauro ang kaibigan. Naroroon din ang mga magulang ni Balauro. Sobrang nakakaawa daw si Remy noon. Ang problema pa dyan, wala ang nanay nito buong araw. Umabot pa nga ng kinabukasan yon. Pinaglamayan na lamang umano ang tatay ng kaibigan niya pero hindi na nagpakita ang nanay ni Remy. Ang umasikaso noon sa labi ay ang mga magulang ni Balauro. May ilan ding nagboluntaryo noon na magpagkapas ng kahoy para gawing kabaong. Hindi halos nagsasalita itong si Remy. Para bang nabalot ng matinding depresyon. Kung kaya naman naisipan ni Balauro noon na kulitin ito at pasayain pero hindi pa rin nagsasalita. Naroroon lamang sa silid tulugan na kamukmok. Sinasamahan naman ni Balauro ito at doon na din siya natutulog. 3 araw lamang ang lamay. Medisina lamang ang inilagay sa katawan pero hindi ito pang matagalan. Malapit lang naman ang sementeryo sa lugar pero hanggang doon sa libing ay hindi pa rin nagpapakita ang nanay ni Remy. Matapos noon ay inalok ng mga magulang ni Balauro itong si Remy na doon na lang sa bahay nila pansamantala habang hindi pa umuuwi ang nanay nito. Dong, nasaan ba yung nanay mo? Alam ba niyang namatay na ang tatay mo? Bakit hindi siya umuwi? Tanong ng tatay Ben niya. Nang mga sandaling ito ay naroroon sila sa beranda ng bahay. Papauwi na sila Balauro at gusto nilang dalhin si Remy. Sa kabila ng lahat ay hindi kumibo si Remy. Hanggang sa napagpasya na lamang ng mga magulang ni Balauro na hahatdan na lamang ng pagkain nito. Tapos pinapasamahan ni Balauro ito ron para hindi mag-isa. Baka daw kasi may kung anong gawin. Pagkaalis ng mga magulang ni Balauro, dito na daw nagsalita si Remy. Umiiyak ito at ang sabi niya, patay na rin umano ang kanyang nanay. Sabay umanong pinatay ang kanyang mga magulang noon. Nakita ko yung pangyayari. Wala akong nagawa. Pakiramdam ko yung mga taong pumatay, yung taga-silay na tumutugis sa amin. 5 sila. Napaluha si Balauro. Tama ang mga sinabi ng kanyang ama. Taga-silay nga ito at tinutugis kay lumipat. Pero hindi niya na binanggit sa kaibigan, baka daw kasi mas maging malungkot yon. Pero nasa naman yung nanay mo? Diba sabi mo sabay sila pinatay? Tanong ni Balauro. Tinuro ni Remy ang silong ng bahay. Nawindang si Balauro sa mga sinabi nito. Ayon sa kaibigan nito, inabutan daw siya ng umaga. Hindi niya nagawang iligpit ang kanyang ama. Mabuti na lang daw at wala yun sa anyong aswang. Ang nanay niya ang nasa anyong aswang nun. Inilibing daw ni Remy ito sa silong ng bahay. Iyak ng iyak si Remy. Napaluhod pa nga daw yun sa sahig tapos tumingala at sinisisi ang Panginoon. Wala naman umano silang ginagawang masama pero bakit pinagkaitan sila ng karapatang mabuhay? Saglit na patigil ang mundo ni Balauro at para na siya noong napapagulgol sa pag-iyak. Yung silong ng bahay, may mga bakas nga ng pinaghukayan. Sabi pa ni Remy, bigla na lang daw may dumating na 5 katao. Akala niya yung mga bisita lang kasi nga kinakausap ito ng tatay niya sa labas. Pero bigla na lamang daw may tumaga ng itak sa mukha nito. Ang nanay niya naman, habang nasisilayan ang pangyayari,
Mabilis na nag-anyong aswang at pumalag pero wala din itong nagawa. Nagkahabulan daw noon kasi nga sinusubukang ilayo ng kanyang tatay ang kaganapang yun sa kanilang bahay. Kahit na may malaking sugat ito sa mukhaan ay nagawa pa noong magsalita. Tumakbo ng mabilis patungo sa palayan. May humabol na 3. Habang ang 2 naiwan, pinagtataga na ang nanay niya sa tapat mismo ng beranda. Iniwan ang labi ng kanyang nanay doon. Mas masahol pang sinapit nito sa kanyang ama dahil pinugutan ito ng ulo. Kung nagkataong hindi daw nakatago noon sa ilalim ng silong si Remy, pati daw siya ay madadamay din. Kumupkub siya sa lupa para itago lang ang kanyang presensya. Gawa ng alam niyang ang mga taong tumutugis sa kanila, mga albularyo. Naramdaman ni Balauro ang sakit na nararamdaman ni Remy. Mantakin niyo, habang pinapatay umano ang kanyang tatay noon sa may palayan, naroroon pa rin siya sa ilalim. Ilang mga sandali ay bumalik daw ang mga tao at ginalugad ang loob ng bahay. Tapos nung umalis na ang mga ito, saka pa lang siya lumabas. Nanglulumo siya sa nakita niyang labi. Pinagdugtong ni Remy ang ulo at katawan. Sa kanya niyakap ang nanay. Pinunta niya ang kanyang ama sa may palayan. Natataranta si Remy. Kinakailangan niyang iligpit ang mga ito dahil nga pagkakaguluhan talaga ng mga tao. Inuna niya ang kanyang ina kasi nga nasa aswang na figura ito. Nagmamadali siya pero naabutan pa rin ng madaling araw noon. Pasado 5:00, natagpuan na ng isang magsasaka ang labi ng kanyang tatay. Nagpanggap na lamang daw siya noong walang alam. Gusto niya sanang doon na lang ilibing ang kanyang tatay sa silong para kasama nito ng kanyang nanay. Bukod pa dyan, naroroon lang din ito sa bahay at kasama niya. Pero wala eh. Hindi naman pwedeng magpahalata nun. Ayon pa kay Remy, kung may sapat lamang siyang pangangatawan, gaganti siya. Lalaban dapat siya sana noon habang nangyayari ang karumal-dumal na krimen. Pero naiintindihan niya ang ginawa ng kanyang tatay. Ang paglayo ng kaguluhan para mabigyan ng pagkakataong makatago si Remy. Masasayang lamang ang pagpupursige nito na maligtas siya. Kaya nagtago na lamang talaga si Remy noon. Itong si Balauro, sinabing kapag lumaki na sila ay tutulungan niya si Remy sa pagganti. Nanay at tatay na rin naman ang turing niya sa mga magulang nito. Dahil napakabait daw ang mga yun sa kanya. Kapag napapadalaw pa nga si Balauro ay napuno siya ng saya kasi nga mapaglaro din ng mga magulang ni Remy. Masayahing pamilya talaga umano ang mga ito. Alam niyo ba, dahil lang dito ay pinasok ni Balauro ang pagiging albularyo. At ito ang batayan ko kung bakit masasabi kong totoo ang kwento ni Lolo. Ayon kay Remy, wala silang panglaban. Kung siya lamang umano ay pwede, pero hindi pa rin tiyak na mabubuhay si Remy. Kung may albularyo alinman sa kanilang dalawa ay malaking tulong daw yon. Lalo na kapag si Balauro ang magiging albularyo. Ito ay para makakilos daw si Remy ng walang kinatatakutan. Nanumpa si Balauro. Magpapaturo siya sa pagiging manggagamot. May dalubhasang albularyo sa kanila. Hinikayat ito ni Balauro na turuan siya sa kaalaman ng isang manggagamot. Biro niyo ang edad ni Balauro, 9 na taong gulang. Kung kaya't napabilib daw umano ang albularyo sa kanya. Sandali, nangangamoy aswang ka. May gumagambala ba sa inyo? May problema ba kayo sa bahay niyo? Wika ng albularyo. Napangalanan nating Mang Timoy. Nasa sunod na nayon lamang ang bahay. Hindi naman ganoon ito katanyag kasi nga hindi nakatuon ng husto sa panggagamot. Pero dalubhasa talaga ito. Yun na din ay batay kay Remy. Si Remy kasi bilang aswang, magaling itong kumilatis. May ipapakiusap din po pala ako bukod sa paghingi ko ng tulong, Mang Timoy. Ang motibo ko po, tulungan yung kaibigan ko. Yung anak ba nung pinatay na kapitbahay lang namin? Aswang po sila pero mabubuti.
Kaibigan ko po yung anak ng mga aswang. Gusto ko siyang alalayan po kasi nais niyang magkaroon ng hustisya yung pagkamatay ng mga magulang niya. Pinatay daw kasi ng mga albularyo yon. Yung bata doon? Yung pamilya doon? Aswang ba yon? Kaya pala may nararamdaman akong aswang nung napagala ako doon Sa nakikita ko sa iyo, nailalarawan ko din ang kaibigan mo at ang mga magulang niya. Mabait at mabuti siguro sila, no? Kung nagkataon lang na naging kaibigan ko din sila, ay mapoprotektahan ko. Nasaan siya ngayon? Nandun po sa amin. Pinaantay ko kasi natatakot siya sa iyo. Siya din po yung nagsabi na sa iyo ako lumapit kasi alam niyang malakas ka daw. Kung sa bagay, nakikilatis kami ng mga aswang. Tara, sasamahan kita. Ipakilala mo ako sa kanya. Sigurado po ba kayo? Bakit sa tingin mo, hindi ba? Tutulong ako, huwag ka mag-alala. Tuwang-tuwa si Balauro. Napakabuti ng albularyo. Kahit alam nitong aswang ang tutulungan ni Balauro. Sinusubukan lamang niya namang ipaliwanag ang kung anong meron sa pagkatao ni Remy at ng pamilya nito pero nakikita ni Balauro na tila naawa yon. Itong si Remy nang makita ang manggagamot ay tumakbo pa uwi sa kanila. Hinabol ito ni Balauro pero sa maisan dumaan. Napakabilis tumakbo. Yung albularyo naman ay napapatawa. Pero pinuntahan talaga nito si Remy. Nagsara pa ng pinto yun at hindi kumikibo kahit anong pagsambit ni Balauro sa kanya. Dong, huwag ka matatakot. Nandito ako para tumulong. Nabilib ako sa kaibigan mo. Ipinagtanggol ka niya. Huwag ka mabahala. Walang mangyari pangako. Alam kong may isang salita ang mga aswang. Ako din naman may isang salita Pwede bang makausap kita? Dito na nagbukas ng pintuan si Remy. Pero nagulat daw noon si Balauro kasi nga naroroon sa kusina si Remy noon. Nakasuksok pa ito sa ilalim ng lamesa. Ang bilis binuksan ng pinto at kaagad bumalik sa pinanggalingan. Migo, huwag kang matatakot. Lumabas ka dyan. Dali, akong bahala sa'yo. Magtiwala ka lang. Bakit napunta dito yan? Aswang ako Wala akong kilang albularyo na hindi pumapatay ng aswang sa kahit mabuti pa yan at masama. Sa paniniwala mo lang yun, Dong. Halika, humayo ka dyan. Bueno itong kaibigan mo ay inamin na aswang ka. Ang lakas ng loob nito na magpapaturo daw. Nabilib ako. Dama ko'y malasakit niya sa'yo. Sa nakikita ko sa'yo ngayon malakas kayong uri ng aswang Kaya niya namang lumaban. Kung sa bagay, dumugin ba naman ang sangkatutak na albularyo talagang walang ibubuga. Dagdag pa ng albularyo. Napakabata pa daw kung gaganti. Kailangan ng mahabang panahon ng paghahanda. Tuturuan niya daw si Balauro. Pero nais niya rin makilala ng gusto itong si Remy. Doon pa lamang lumabas si Remy sa ilalim ng lamesa. Tumabi ito sa gilid ng albularyo. Maraming sinabing matanda. Gagabayan niya daw si Remy noon para hindi ito magalaw ng sino mang albularyo. Kasabay naman ito ay ang pagturo kay Balauro ng karunungan. Nangyari yon. Lahat ng sikreto nila noon nalaman ng manggagamot. Maging kung saan nakalibing ang nanay ni Remy. Ang bahay ng aswang, nilagyan ng mga kung anong orasyon ni Mang Timoy. Iwas kilatis daw yon. Magkakasama silang tatlo palagi. Ang mga magulang ni Balauro ay hindi maiwasang magtaka. Nagtanong pa nga noon kay Balauro kung bakit may kasama silang manggagamot. Si Mang Timoy na ang nagpaliwanag. Isiniwalat ni Mang Timoy ng mas detalyado yon. Etong tatay ni Balauro, gulat na gulat sa natunghayan maging ang nanay Ami. Ang sabi sa akin ng anak niyo, wala kayong alam sa totoong nangyari. Ang pagkamatay ng mga magulang ni Remy ay dahil lang din sa pagiging aswang nito. Pero ipapaintindi ko lang na itong pamilya ni Remy, mabubuti sila. Bakit nga ba hindi magiging kaibigan ba ito ng anak niyo kung masama pa, di ba? Malaya yung anak niyo sa kanila. Mahal na mahal pa ng mga magulang ni Remy. Siguro alam niyo yun pero ang pagkatao hindi. Nabalitaan ko din na kayo ang umasikaso sa libing.
Bagay na may magandang ugnayan ng mga pamilya ninyo. Di ba nga walang pinagkaibang aswang sa tao? Mahabang salaysay ni Mang Timoy. Ultimo ang pagkamatay ng nanay ni Remy. Sinabi din ito at kung saan inilibing. Buong detalye talaga yon. Kaya yung napaiyak ang nanay Ami. Niyakap si Remy. Makabagbag damdamin daw yon. Maging ang albularyo ay napaiyak. Sinabi pa ni Tatay Ben na ilipat sa sementeryo ang labi ng nanay ni Remy. Pero nagdumili ang bata noon. Ang sabi nito ay doon na lamang daw yon kasi nga parang panatag ang kanyang isipan. Mas maigi nga daw na doon na lamang din ang tatay niya pero wala eh. Ano bang balak ng mga batang to, Mang Timoy? Gagante. Kaya mo sila sinasamahan. Kahit ako ang nasa kalagayan ng anak mo at nitong si Remy, igagante ako eh. Pero mga bata pa sila. Kinakailangan kong gabayan. Humihingi ako ng pahintulot. Tuturuan ko ng kaalaman nitong si Balauro para may pares si Remy. Sandali, mukhang delikado yan, Mang Timoy ah. Mapapahamak yung anak ko niyan. Hindi mapapahamak. Hindi naman ang anak mo ang kaharap eh. Si Remy ang haharap. Ang gagawin lamang ng anak mo ay ang kontrahin ang kakayanang poder ng kalaban. Pababagsakin lang. Para maging malaya na itong si Remy. Tsaka hindi pa naman ngayon. Hindi pa sila handa. Mahabang proseso ang kinakailangan. Ayaw mo pa nun, magiging albularyo yung anak nyo. Pero paano yung kanilang pag-aaral eh? Si Remy balak namin na kami na lang yung magpapaaral dito sa pasukan eh. Ayon naman kay Mang Timoy, hindi umano maaapektuhan ang pag-aaral. Pagsasabay nito. Mahaba pa naman ang panahon at kapag dumating na sa punto na nasa hustong edad na ang mga ito, pwede na daw silang sumabak. Ako ang bahala. Wala naman akong asawa, walang anak. Ano pang silbi nitong karunungan ko kung mauudot pagdating ng araw, di ba? Nakadepende pa din naman yan sa takbo ng panahon. May mga magbabago pa. Pwedeng hindi matuloy at pwedeng ituloy. Bata pa naman ang mga ito. Napapayag doon noon ang mga magulang ni Balauro. Dala na din ito sa tindi ng pagkaawa nila kay Remy. Noong bumalik na ang klase ay pinag-aral nila si Remy. Bago pala ito lumipat, nag-aaral din pala si Remy doon sa Silay. Kumpleto ang dokumento. Naunang lumipat ang kanyang mga magulang. Doon muna daw ito sa kaanak na natili at pagkatapos ng klase, sumunod na si Remy sa Tayasan. Naging magkaklase ang dalawa. Protektado si Remy. Kahit sinong albularyo ang madadaanan nito ay hindi mararamdamang aswang yon. Dahil yun kay Mang Timoy. Samantala, alagang-alaga naman ito nila Tatay Ben at Nanay Ami. Sa isang linggo, pinapakinaw ng isda itong si Remy ng 2 beses. Pwede naman pala yon. Basta karne ay pwedeng-pwede. Pinapanatili lamang umano nila ang kalusugan ng bata nun. Sumasabay pa nga daw ng kain sila nun eh. Kahit may rekado pa ay ayos lang. Sanay na sanay si Remy. Kung iisipin ay parang normal lang talaga. Hindi nga sinusumpong. Maliban na lamang kapag gutom na gutom. Pero hindi naman umano napapas mo. Nakita na rin nila ang buong anyo ni Remy. Mantakin yung nasaan yung aswang at nakikipaglaro. Walang problema sa mga magulang ni Balauro. Itong kapatid nga ni Balauro ayos lang eh. Hindi natatakot. Saan ka ba nakakita ng nasaan yung aswang tapos kumakain ng prutas? Mapapailing na lamang talaga. Matapos kumain ng kinilaw ay masaging pa na panghimagas nun. Nasubok na rin ni Mang Timoy ang pagiging hayok nito sa laman. Kontrolado ni Remy ang sarili. Ikatlong uri sila ng mga gabunan na parang tao lang talaga. Kumakapal lamang ang kilay at tumidilat ang mga mata sa sumbong. Hindi naman mahaba ang kuko. Normal lang. Yung pangil lamang umanong humahaba nun. Maraming araw ang lumipas, linggo, buwan at mga taon, hanggang sa itong dalawa ay nakapagtapos ng high school. Nawaglit sa isipan nilang pag-iiganti.
Nailayo ito ng husto dulot na rin ng pagpupursige ng mga magulang ni Balauro. Itong si Remy ay kinikilala ng nanay at tatay sina Ben at Ami. Pinakabunso na nila yung babaeng si Sita. Siyempre mahal na mahal ni Remy ang pamilya. Pumanaw umano si Mang Timoy ng second year high school sila, dulot ng matinding rayuma. Pero halos lahat ng kaalaman nito ay napunta kay Balauro. May mga nalalaman din si Remy. Limitado lang. Kasi nga karamihan sa mga aral ay bawal sa kanya. Ang ginagamit lamang nito ay ang orasyong pagtago at panglinlang. Lumago din ang pamumuhay na para bang swerte sa buhay itong si Remy. Bukod sa napakasipag lapitin din ng biyaya. Magaling sa pakikipag-usap. Mabilis makapalagay ang loob. Lalo na umano noong nagsisimula na silang magtinda ng mga kagamitang pambahay. Kumbaga tabo-tabo. Nakikitabo na rin sila noon. Ito kasing lupain nila Remy binenta. Kagustuhan ito ni Remy para magkaroon sila ng negosyo. Bagamat pagmamay-ari ni Remy pero ayos lang sa kanya. Ipinagkatiwala nito ang kita sa mga magulang ni Balauro. Ang namamahala pa nga umano ay ang kanyang nanay Ami. Sa hindi inaasahang pagkakataon, habang nasa tabo sila noon sa Himalalod, itong si Remy ay biglang napatigil sa ginagawa. Kapistahan yon. Maraming tao, mga mamimili at mga ngalakal. Hapon ito at nagsisimula na sana silang magligpit ng mga paninda. Sila lang tatlo doon. Si Nanay Ami, Balauro at Remy. Ang kanyang tatay Ben ibang pinagkakabala nito. Gapasan din kasi ng palay ng mga panahon na yon. Napansin ni Balauro ang pagiging aligaga nitong si Remy. Lumapit siya dito at nagtanong. Nagtanong kung anong problema. May nadekwat na naman ba umano ang mga paninda nila? Wala lang. Walang nang dekwat. Tinakot ko yung kagabi. May nararamdaman lang akong pamilyar sa akin ngayon. Naalala ko yung pagkamatay ng mga magulang ko. Parang isa sa mga pumatay sa kanila nandito eh. Hindi ko lang matukoy kasi maraming tao. Tinanaw-tanaw ni Balauro ang mga tao. Malaki ang tiwala nito sa pakiramdam ni Remy. Ni isang beses ay hindi pa ito nagmimintis. Biglang nagpaalam si Remy. Umalis ito at mabilis na naglaho. Nawala ito sa maraming mga tao. Susundan sana ni Balauro kaso ang maiiwan lamang doon ay si Nanay Ami. Habang nangyayari ito, nakikiramdam na rin si Balauro. Naging madali kay Balauro magkaroon ng lihim na aral noon. Itong si Balauro ay buhay na tahas umano. May tahas na ito mula nung bata pa. Namangha daw si Mang Timoy noon, kaya pala malakas ang loob nito at sobrang lawak mag-isip. Ang totoo, marami namang umanong tao ang ganito. Maraming katulad ni Balauro na madali ang matuto. Sadyang hindi lang ito natutuklasan at nanatiling tulog sa pagkatao ng isang tao noon. So ayun na nga, tinatanaw niya pa rin ang paligid. Iniisa-isa niya ang mga tao kahit hindi pa mabilang ito sa kanyang harapan. Hanggang sa bumalik daw si Remy. Ang sabi nito, nakita niya na umano. Namumukhaan niya. Tama siya ng pakiramdam. Nagtanong naman si Balauro kung anong gagawin nila. Hinaan mo lang yung boses mo. Si Nanay Ami parang nakakalata eh. Inilalayo pa naman sa atin ang nais nating mangyari kapag lumaki tayo. Markado ko na yung taong yon. Mamayang gabi di ba dadating si tatay? Magdahilan tayo nagagala tayo sa may parke. Nag-iisa lang ba, Remy? Baka may kasama yan ha. Hindi ako sigurado. Nararamdaman ko lang eh. Hanggang dun lang pero mamaya malalaman natin yan. Gusto ko nang sakaling kanina eh. Kaliit na tao pa naman. Sarap sipain. Pagsapit ng gabi nun, dumating na si Tatay Ben. Walang ano-ano namang matapos makapaghapunan, nagpaalam ang dalawa. Wala namang problema sa Nanay Ami ang mga ito kasi nga matalino at mapagkakatiwalaan. Pero itong Tatay Ben at sigurista, sinusundan daw sila ng tingin nun. Kaya naman nagpapalibot-libot muna sila. Hanggang sa malingat na ito,
Kumambyo na sila ng lakad patungo sa lugar ng pulupang tao. Hindi sila dumaan sa kalsada noon. Sa kakahuyan sila. Tapos sa tubuhan at tawid pa ng ilog. Hindi sila dumaan sa may tulay. Kampanting-kampante umano si Balauro ng mga panahon na ito. Kahit saan magtungo si Remy ay sumusunod siya dito. Pero habang nangyayari yon ay iniisip niya na ang mga talandrong papakawalan. Nakarating daw sila sa may kabilang dulo ng pulupang tao. Malawak na taniman ng tubo ang naririto. May mga bahay doon at may mga nagkakainumang mga tao. Sabi ni Remy, nasa paligid na daw. Inaalam lamang nito sa kung saan banda. Ikaw ang bahala, Remy. Ikaw naman yung masusukol eh. Iingat ka ha. Teka, huy! Huy! Ang bilis maglaho no yun ha. Doon na siguro sa bahay na yun. Walang hiyang to. Sana naman walang iskandalong mangyari. Mabilis kasing umalis si Remy. Abilidad ng aswang na ang ginamit. Yung tipong takbo na parang hindi sumasayad ang mga paa sa lupa noon. Hanggang sa nakita niya yun na nasa itaas na ng matayog na puno ng niyog. Tumutuwad-tuwad pa daw. Nakakapit lamang sa puno at nakapatiwarik ang forma. Ang ginawa ni Balauro, kumabig na lamang siya sa may mga tao. Simpleng diskarte na parang wala lang. Patangu-tangu pa ito sa may ngiti sa nadadaan ng tao noon. Kala mo kamag-anak niyang taga doon. Naalok pa nga ng kain itong si Balauro. Pinaunlakan naman ito. Sa isang bahay ito kung saan nasa labas lang ang lamesa na may pagkain. Pero para umanong binalahura ng lechon, buto na lang ang natira. Habang kumakain sa isang sulok ay tinitingala niya si Remy. Napapansin niyang nakatitig ito sa direksyon niya. Sinubukan niya magsenyas pero wala namang pagtugon yon. Klarong-klaro yon kasi nga ang lugar na ito ay malapit sa may kalsada. May mga ilaw ang poste, bukod sa ilaw doon sa bahay na yon. Paglingon ni Balauro sa kanyang kiliran, may nakita siyang bansot na tao. Napakalakas ng tawa nito at nakikipag-inuman pa. Siyempre dahil nga nasabi ni Remy na bansot daw yon. Kaya naman wala na siyang ibang naisip kundi ito na yung taong yon. Hindi na daw kinakailangan pa ng palipad hangin. Ang ginawa lang noon ay dumaan lamang daw siya dito sa may tapik ng mabilisan at upo sa tabi. Yung tipong bating tapik lang. Tapos ay nakikihalubilo na si Balauro doon. Hindi naman siya napagkamalan kasi nga lahat ata ng nagiinuman ay hindi taga doon. Tinagayan pa umano si Balauro. Napilitan siyang uminom. Habang nangyayari ito ay nakikipagkilala pa siya sa mga ito. 4 daw ang mga yon. May iba pa namang nagiinuman kaso kalat-kalat. Itong bansot na nasa harapan niya, nakatalikod. Patuloy pa din sa pagkikwentuhan. Napakadaldal daw nito. Nagsisimula ng ilarawan ni Balauro sa isip sa kung paano naganap ang pagpatay sa mga magulang ni Remy dati. Nanggigigil na siya noon. Ilang mga sandali pa ay sumandok na naman na makakain itong si Balauro. Sabay balik doon sa nagiinumang mga tao. Paglinga niya sa itaas ng niyog, wala na si Remy. Alam ni Balauro na nakita ni Remy ang ginawa niya. Hanggang sa nagpaalam na itong bansot na medyo matanda na iihi daw siya. Nagpapasuray-suray pa yun sa paglalakad. Si Balauro ang pumalit sa inupuan nito. Saktong malayo umano ang pinuntahan at nasa liblib ng tungo. Natitiyak ni Balauro na hindi na ito makakabalik pa. Hanggang sa nakarinig siya ng malakas na kalabog na may kasamang ungol nun. Napahinto naman yung nag-iinuman at tinanaw ang lugar. Baboy lang yon. Nagkakatay siguro ng isa pa at baka kinapos sa pakain. Wika ni Balauro. Umupo umano ang dalawa. Habang yung isa naman na may bigote na kasimangot ang muka. Nakikita ni Balauro ang mga daliri nito na kumukumpas. Para umanong mabubulunan siya noon. Kung hindi siya nagkakamali. Itong taong ito ay kasamahan din. Maliban na lamang sa dalawa na parang balyena na lang lalaki daw ng tiyan. Lumapit si Balauro doon sa taong kumukumpas ng daliri.
Tapos nagwika ito ng, "Boss, may kakaiba ba doon? Baboy lang siguro yon." "May aswang eh. Nakakaramdam ako ng aswang. Pamilyar sa akin to." Sabi noon. Ngumisis si Balauro. Kumpirmado. Kasamaan nga ito. Walang ano-anong tinapik niya yun sa balikat at, "Sus, aswang ba? May aswang ba sa piyesta? Ang dami kayong tao. Wala yan." Walang alam itong taong ito na ang pagtapik na yon ay pambasag na pala. Umalis si Balauro. Dumistansya ng konti. Hanggang sa nagtungo daw yung tao doon sa pinuntahan ng bansot. Sabi ni Balauro sa sarili, yari din itong isang ito. Yun na nga, para umanong may nagkabali-baling mga kahoy. Umungulang tao pero mabilis na nawala yon. Hindi na nagtagal pa si Balauro. Matapos lang makainom ng soft drinks ay umalis na kaagad. Doon siya nag-antay sa may ilog banda. Mga kalahating oras ay dumating na rin si Remy. Tahimik lamang ito at nagudyat lamang yun ang pagtango na ang ibig sabihin. Umuwi na sila sa tindahan. "Dalawa ba? Dalawa sila eh." "Nakita ko naman yung ginawa mo. Maraming salamat, Balauro. Tama yung pagpapasya natin. Alam ko yung galawan mo. Alam mo din yung galawan ko. Alis tayo, tara." Nagtanong pa si Balauro sa kung anong nangyari doon sa mga labi. Ay naman kay Remy, kagaya daw ng nangyari sa kanyang mga magulang. Ganon din ang postura ng mga ito. At nakakasiguro si Remy na pagkakaguluhan din ito ng mga tao. Dagdag pa nito, magaan na umano ang kanyang pakiramdam. Sapat na ang dalawa. Total dalawa naman ang kinuha sa kanya. Pero hindi umano ibig sabihin noon na titigil na siya. Dahil sa oras na namataan niya pa ang tatlong kasama. Papatayin din daw nila yon. Ang sabi naman ni Balauro, puntahan na lamang daw nila sa Silay. Ang problema nga lang ay kinakailangan ng tiyempo kasi nga magtataka talagang kanilang mga magulang kapag ganoon kalayo ang pupunta nila. Pero nakaisip ng paraan si Remy. Ang sabi nito ay magne-negosyo din sila ng tuyong isda. Aangkat sila sa Silay at Cadiz. Hindi na siguro yun mamamalayan ng kanilang mga magulang. Yun ang ginawa nila. Nagnegosyo na rin sila ng tuyong isda at matagumpay na napatay ang dalawa pa. Yung isa, patay na kasi yun dahil sa sakit. Tuluyan nang naging panatag si Remy. Ganon din si Balauro. Umayon sa panahon ng isinigawa nilang plano mula pa noong nag-iedad sila ng 9. Para bang nakatadhana na daw talaga yon. Yung mga magulang ay walang kaalam-alam. Ni isang detalye, wala silang sinabi. Magkasama pa rin si Balauro noon at Remy hanggang sa naging ganap na mga lalaki na. Katunayan ay nagkaasawa na lang sila noon at nagkaroon ng mga anak. Magkakasama pa rin. Magkakapitbahay. Ang anak ni Remy ayon sa tatay Samuel ko na tinuturing niya ng mga pinsan. Dalawa dito ang aswang. Isa lang ang hindi nagmana. Tapos itong mga aswang na ito may mga anak na kasing edad ko. Malaki ang posibilidad na may aswang din sa mga ito. Pero hindi ako natatakot sa kanila. Nakikita ko lang sa araw-araw. Mababait at talaga magalang.